Kaugnay sa latest sa bagyong Isang na posible magpaulan ngayong weekend, makakapanayan po natin si Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Chris. Chris? Yes, magandang umaga, Connie, at sa lahat po natin taga-subaybay. Opo, sa mga oras na ito, Sir, ano ho ang direksyong tinutumbok na ng bagyong Isang? Well, kanina nga pong umaga, dahil napakalapit dito sa landmass ng ating bansa, ay nag-develop na yung binabantayan nating low pressure at binigyan natin ng local name na Isang. At basado, or around 9:50 ng umaga, naglandfall po ito sa may bandang kasiguran na Aurora at inaasahan po natin ngayong araw ay tatawirin itong bahagi nga ng Northern Luzon and possibly bukas ng umaga ilalabas na ng ating area of responsibility. Okay, pero habang nandito pa ho sa ating Philippine Area of Responsibility at sabi nyo nga bukas naman ng umaga ito'y aalis, lalakas pa ho ba ito o dahil naglandfall na ay steady na more or less? Well, sa ang nakikita po natin ay posibleng mapanatili na lang yung kasalukuyang kategorya nito, which is a tropical depression dahil mag-i-interact na ito sa landmass ng Northern Luzon area. Subalit nananatili pa rin itong banta, no? Dahil posible pa rin ito magdulot ng mga pag-ulan na pwedeng magpaba sa mga low-lying areas, magdulot ng mga pagbuo ng lupa sa mga lugar na malapit po sa gilid ng bundok at yung hangin na manadala nito, bagamat magiging katamtaman hanggang sa malakas, ay posible rin makapagpatumba ng ilang uri ng mga pananim. May effect ba si Isang kay habagat? Yes, meron po. No? Sa matter of fact, nagpalabas din po tayo ng weather advisory at inaasahan po natin hindi lamang yung mga lugar na currently may tropical cyclone wind signal number 1 ang pwedeng ulanin, kundi maging ilang bahagi din po ng Central at Southern Luzon, kasama nga dyan ang Metro Manila. Naku, long weekend pa naman, sir. Ano ba ang aasahan nating panahon over the weekend at saan-saan ho yung mga may wind signals? Well, sa ngayon po, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 dito nga sa lalawigan ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora at sa northern and central portion ng Nueva Ecija. So paalala po natin sa mga kababayan dyan sa mga lugar na may wind signal, hanggat maaaring manatili muna sa loob ng bahay at patuloy na mapag-ugnayan sa kanilang local government at local DR officials para sa continuous disaster preparedness and mitigation measures. Samantala, yung mga lugar naman na pwedeng ulanin ng habagat, kasama na nga dyan ang Metro Manila, ay magagtabay naman sa mga posibleng rainfall advisory na ipapalabas ng ating mga Pag-asa Regional Services Division at mag-monitor hindi lang sa Tropical Cyclone Bulletin hinggil sa bagyong si Isang, kundi maging sa weather advisory patungkol sa ulan na dulot naman ng pinag-ibayong habagat. So, in other words, magiging maulan at mararamdaman pa rin po to over the weekend, sir? Well, inaasahan po natin, Connie, no, na posibleng sa darating na in between Saturday evening to Sunday morning ay magkaroon na tayo ng gradual improvement of weather. Pero yun nga, hanggang bukas, asahan po natin na may mga pag-ulan tayong inaasahan sa nakararaming bahagi nga ng Northern Luzon at maging sa mga ilang lalawigan dito sa Kandura, bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon. What about yung mga kababayan ho natin sa Visayas at dyan sa Mindanao? Magiging maulan din ho ba sa kanilang lugar? Well, kung titingnan naman po natin sa Visayas at Mindanao area ay hindi naman ito apektado ng bagyo at malayo rin ito sa epekto ng habagat. So we're expecting na basically fair weather over most parts of the Visayas and Mindanao area except for some areas na dito sa western section na posibleng makaranas ng mga thunderstorm. At yun din, magantabay din po sa mga localized thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas naman ng ating Pag-asa Regional Services Division dito nga sa may bandang Visayas at Mindanao area. Alright, marami pong salamat sa inyong update na ibinigay sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you. Maraming salamat din po. Magandang araw. Yan po naman si Mr. Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa.